Magandang tanghali po sa ating lahat. Narito po kami muli ni Doktora. Kasama po natin ang mga scholars sa buong 4th District na kung saan ay patuloy ang programa ni Doktora at ni Mayor Elan sa San Leonardo at maging sa labas ng San Leonardo para sa ating mga scholars na nag-aaral po sa iba't ibang universidad at sa ibang kolehiyo dito po sa Nueva Ecija. At ito po ay programa maging nung nakaraang pang mga panahon, kahit wala pong eleksyon, tuloy po ang ating pagtulong at pagbibigay ng scholar dahil ito po ay talagang programa na kapakipakinabang tungkol sa edukasyon at kami po ni Doktora ay hindi kailangang sa panahon lang politika makakaalala at makapagbibigay ng ayuda sa ating pong mga estudyante. Dahil ito po kailangan tuloy-tuloy magmula first year hanggang 4th year at kung maaari po ay hindi lang dito sa buong San Leonardo. Kamukha po ngayon, ang mga nakikita natin ay sa iba't ibang bayan ng ating pong 4th District. Ang mga estudyante pong nakikita natin sa ating screen ay mga tiga-ibang bayan na sasakupan ng distrito at hindi naman namin kailangan pakilala pang isa-isa o sabihin kung saang bayan, kundi sapat na po yung tayo po ay nagkaharap-harap at nagkasama-sama. At ang isang dahilan po, kaya po naobliga kami na magkaroon ng ganitong pagla-live ay hindi as a vlogger, kundi sumasagot lang po kami doon sa akusasyon na bago nung nagsalita na nandun sa kanyang kama na si Congressman vlogger Mengmeng Pascual na kung saan ay kailangan pong malaman ng madla yung mga katotohanan na ang pagdideklara po at ang pagsasabi kailangan po may sapat na ebidensya, may dokumento, meron pong magandang basihan para po sa pag-aakusa sa mga nasa magkabilang partido. Pakinggan po natin ang mensahe ni Kong Mengmeng. Ipalita sa inyo na Ano ba yan? magbuhat Focus po live. ngayong araw na ito, hindi na po pwedeng tumulong sa lahat ng private hospital sa buong Pilipinas. Nalulungkot ako dahil sa napakagaling po ng mga kalaban natin, napakagaling. Nagawan po nila ng paraan na maireklamo ako doon sa COMELEC, sa nasyonal, na bakit daw ako tulong ng tulong sa mga nasa ospital. Panahon daw ng kampanya, panahon ng politika. Diyos ko, ginawa na po akong tumulong ngayon. Patawarin po ninyo ako, wala tayong magagawa ngayon, ha? Hindi na ako pwedeng tumulong ngayon sa doctors, sa Lacson Hospital, sa NEMC, sa doctors sa Cabanatuan, sa Good Samaritan, sa Quimio Hospital. Lahat, alala ko, hindi na pwedeng tumulong. Magbuhat na yung araw na ito hanggang May 12. O sige, nagtagumpay kayo. Binawal lang muna akong tumulong, pinilis ang aking mga pondo. Masaya ba kayo? Ha, Dr. Vlogger? Ela nagago? Paano sila ngayon? Paano yung mga gusto magpagamot, hindi mo magpagamot? Paano yung walang pang-deposito? Paano yung lalabas na? Walang panglabas sa ospital. Hindi ba inakonsensya? Di ba sa'yo ba kayo yan? Mga kadistrito, patawarin po ninyo ako, wala po kong nagawa, hindi ko natulugan to. Bilang lumabas ako agad kanina. Wala po akong may tutulong magmula ngayon sa mga private hospital na yan. Tiisin lang po natin. Okay din. Po. Yeah. Yun na. Magandang hapon po sa ating lahat at
kayo nga po ay naririto para lamang sumagot dito po sa akusasyon na ipinaparatang sa atin. Nakakalungkot po na kailangan pa na gamitin ng mga ganito at gumawa pa at mag-imbento ng mga akusasyon bilang paninira. Gayon na ano ho ba ang kapangyarihan ng isang pangkaraniwang mamamayang katulad ko para mapasunod ang COMELEC para sa paghinto. At gayong pareho lamang tayo bilang nanunungkulan ng kagustuhan ay makatulong sa ating mga kababayan. Ang katunayan po niyan ay nagkaroon po ang COMELEC ng result ng ruling at ito po ay hindi natin hawak. Ito po ay babasahin ko lang po yung mismo pong sinabi ng ating COMELEC chair na si George Erwin Garcia. Sabi po niya, babasahin ko po ito, on the eve of the start of the 45-day local campaign period, the Commission on Election has warned of disqualification cases against national and local candidates who will distribute assistance, ayuda, without securing proper exemption from the poll body. And I quote, kapag gumamit kayo ng ayuda o namigay ng ayuda na walang exemption sa COMELEC, either yan ay vote buying o abuse state of resources. Immediately, i-disqualify natin, walang ifs and buts. Yan po ang pahayag ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia sa mga reporter. So, ito po ay, ang karagdagan pa po niyang sabi, may due process, yes, pero wala tayong pinag-iisipan sa bagay na yan. Total, ang Supreme Court ang nag-affirm ng kapangyarihan ng COMELEC. So, malinaw po na ito ang pagpapatigil ng mga pagbibigay ng mga ayuda na walang exemption ng COMELEC ay pinagbabawal po hindi ni Dr. Maricel kundi ng COMELEC. So sana po ay maliwanag sa ating mga kababayan na si Dr. Maricel ang tanging hangad lang din po ay makatulong at kahit kailan po ay hindi gagawa ng ganito at puro ito po ay puro maling paratang lamang. Malinaw po na ito ay purong paninira, pagsisinungaling at ginagamit ang salitang Diyos ko po kamukha po nung kanyang ama na hirap ni Kristo ang aabutin nila. Yung pong ganitong mga paraan ay pagpapakita ng desperado doon sa kanyang paglaban at doon sa kanyang kalaban sa magkabilang partido. Nagpapaawa, nagsisinungaling, naninira, at ginagamit yung asay taas upang maging aksahe doon sa kanyang kakulangan. Ang totoo po nito, marami po si Kong Mengmeng na pinangakuan na sasagutin niya ang gastos sa mga hospital. Mandun pong 200, 400, 500 na pinangakuan doon sa mga na-hospital at inilalive yung lahat nung asawa o nung anak nung nasa ospital at pagkatapos pong ma-live ang pangakuan, hindi naman po totoong ibinibigay. Hindi naman po totoong tinutupad yung kanyang mga pangako. Kaya po ito maliwanag na panlililang, paninira, at pagpapaasa doon sa ating mga kababayan, doon sa ating mga kadistrito. Marami pong nabudol-budol, marami pong napaasa, marami pong ginawang mga pangako na hanggang sa pangako lang. Ito po ay isang ginagawa niyang dahilan upang makaalpas siya doon sa kanyang mga pinangakuang pamilya, kababayan at iba't ibang bayan dito sa 4th District. Maliwanag po ang mandato ng COMELEC. Pare-pareho po nating naintindihan yan, maging ang mga kabataan, nakakaintindi sa batas at alam yung katotohanan. Yung pong katotohanan na ito, napakatibay na ang mandato COMELEC. Pakita natin yung COMELEC mandate at yung date kung kailan ipinalabas. Yan po yung March 27 na i-publish pa. Kaya po bilang mangbabatas, bilang gumagawa ng batas at as administrasyon ka, hindi kayang ipatigil ng isang pangkaraniwang mayor o doktora ang pondo ninyo. Dahil yung pondo na yon ay nasa batas din. Maliwanag na ito ay
nasyonal at ang nagpapatupad, COMELEC. Kayo din ang nagpapatupad, pero sana wag linlangin, wag lukuhin yung mga tao at gumawa ng sarili mong paraan para lang sa iyong kakulangan. Ngayon kung ang pinoproblema mo, Kong Mingming, yung pagpapagamot at deposito ng hospital, sa hospital ng mga may sakit na napangakuan mo, pwede mong ipadala sa amin lahat yung pinangakuan mo. Merong hospital ang San Leonardo, dito namin pagagamot, level 1 na ho ito, lahat ng kaya ng level 1, dito po natin dadalin, walang deposito, walang bayad. Pag na-confine kayo, libre po ang inyong mga gamot at doktor. Libre din ang pagkain ng pasyente, maging yung bantay, libre. At si doktora po, lagi nang na-announce, dadagdagan po niya yung pag-announce sa health ang kanyang profession, ay sasabihin din niya kung ano pa ang libre dito sa aming hospital, sa San Leonardo ni Doktora. Dito po sa kahit maliit ang bayan ng San Leonardo, meron kaming sariling San Leonardo Infirmary Hospital na naging level 1 na hospital. Marami po tayong natutulungan na libreng bakuna para sa mga anti-rabies. Marami din, everyday din po, meron dyan OPD check-ups para sa lahat ng mula sa bata hanggang mga matanda. May special na araw din po para sa check-up, para sa ating mga buntis, yung pong prenatal check-up dahil po nang naging libre na ang ating, nagbukas na po ang ating delivery section, ay meron na rin po tayong normal delivery at cesarean section dito sa San Leonardo Hospital na kahit po hindi taga San Leonardo ay nakikater natin kung sila ay napupunta rito. Basta po na regular check-up ng ating OB-GYN ay binibigyan natin ng libreng cesarean section. So, yung mga nako-confine po, yun na nga katulad ng nasabi ni Mayor, wala pong bayad ang pagka-confine. Aircon po ang kwarto, libre po yung gamot at pagkain. At mababait po yung aming mga staff dito. So, marami pa po kaming ibang serbisyo na nais pang ihatid sa ating mga kababayan dito po sa aming San Leonardo Hospital. Education. Dito naman po, sa dagdag ko lang po, yung ating scholarship, yung mga kasama po namin ngayon ay mga patuloy na scholars po namin ni Mayor Ella na nag-aaral sa Kabanatuan. Bukod po yan dun sa mga, dahil sa Lacson na binibigyan namin ng tuition fee. At ito po ay every SEM namin silang binibigyan ng assistance. At bukod po yan dun sa mga nag-aaral dun sa Colegio de San Leonardo ng Criminology. At yung pong mga libre syempre dun po sa NEUST. At nais ko na lang din pong gamitin ng pagkakataon ito, paalam na madadagdagan po ng kursong psychology yung aming Colegio de San Leonardo na kung saan muli po ay wala po, libre ang tuition fee ng ating mga estudyante. At talaga naman pong amin pong nilalakad ni Mayor Ella na maaprubahan dahil inaayos na po namin lahat ng requirements at facilities para po dun sa kurso ng nursing. Kaya kahit kailan po, hindi lamang po kami mahilig mag-arbong usapan, ayaw lang namin ipagmayabang, pero maliit man ang pondo namin dito at kahit po sa sarili namin ay kaunting kabuhayan para mapagpatuloy namin ito pong programa namin para sa kabataan at sa kalusugan. Maliwanag po na naayon sa batas lahat at marunong po tayong gumalang sa batas ang ipinag-uutos ng COMELEC at ng nasyonal. Bawal po ang ayuda sa ngayon dahil sakop po tayo ng election ban. Hindi po ibig sabihin ang nagpaban si Doktora or si Mayor Elad. Wala po tayo sa posisyon at hindi po tayo pakikinggan kahit anong sabihin natin doon o kung anong rally ang gawin natin, hindi po mangyayari. Marami pong nagko-comment naman na talaga namang sa ngayon, kahit si Mayor Magalong, malinaw yung mga pinaliwanag, na bawal po ang ayuda. Hindi po dahil ayaw namin, hindi po dahil ayaw ng iba. Maganda po yung ayuda, pero yung ayuda na inform, na pagpapaliwanag na yun galing ng DSWD, galing po ng National Fund, at pera ng gobyerno. Yung pong ibinibigay ng mga congressman,
senador, lahat po na yan, pag kayo ay pinapirma, hinanapan kayo ng Certificate of Indigencies, pag hinanapan kayo ng ID, pinasubmit sa inyo yung buong pangalan nyo, inilagay kayo sa Facebook, andong lahat yung pangalan o nakatanggap ng ayuda dito sa 4th District, ni Kong Mengmeng, yan po, maliwanag, National Fund. Pera po ng gobyerno galing sa DSWD. Ano mang ipamagat doon sa title noong ayuda, maging AKAP, maging TUPAD, maging AIX, National Fund po. Pera ng gobyerno, pera na nanggaling din sa ating lahat na itinaks doon sa mga binibili nating gasolina, maging yun po ay anumang bilihin, kahit na po sigarilyo, wag lang yung fake na sigarilyo, at saka po yung ibang pagkain, bigas o dilata, yan po ay portion ng tax ng buong mga sambayanan na napupunta sa gobyerno. Kaya po yung ayuda na yan ibinabalik lang sa atin. Dito lang po sa buong 4th District, merong congressman na nagsasabi na galing sa kanyang sarili yung pondong ipinamimigay niya at galing sa kanyang pera, sariling cash ang ipinamimigay niya. Where in fact and in truth, hindi po totoo na ganun. Dahil ito po ay may proseso, ito po ay pera ng gobyerno, ayuda na galing ng DSWD. Kaya po doon sa ating pagharap-harap mga kasama, yung ayuda ho ngayon, considered, sabi ng COMELEC, vote buying. Kaya po mga kasama, mga kaibigan, yung pong pag-aayuda, tanggapin nyo kung may ayudang darating. Pero wag nyong ipagbibili ang inyong karapatan. Wag po vote buying ang magiging dahilan. Yung ayuda, welcome nating lahat. Pero sa tamang proseso, tamang paraan, at tamang pagkakataon. Sa ngayon po, pare-pareho tayong hindi po pwedeng magbigay ng ayuda at kailangan po sumunod tayo sa batas. Batas ng COMELEC, batas ng nasyonal, at alam ni Kong Mengmeng yan dahil siya ang may pondo, siya ang nakaupo. At hindi kailangang ibintang doon sa kabilang partido yung hindi niya pagbibigay at pagtupad doon sa kanyang mga pangako. Pinangakuan niya ng katakot-takot ang distrito. Ngayon po, gumagawa siya at humahanap ng dahilan ng paraan upang makatakas doon sa pangako na yun. Kaya nga po, uulitin ko, yung mga pinangakuan, kung kaya na gamutin ng level 1, welcome po kayo dito sa aming hospital, sa San Leonardo, Nueva Ecija, na kung saan libre po ang mga nabanggit kanina na programa dito po sa ating hospital. At yan po, bawal din kaming maglabas ng pondo, kaya po manghihingi lang din kami ng kaukulang mga panggastos doon na manggagaling sa mga pribadong kaibigan upang mabayaran yung mga pananagutan sa mga doktor at sa mga gamot na kakulangin doon po sa ating magiging pasyente sa buong distrito, maging buong Nueva Ecija. Kaya po ito hindi naman pinangako ang hospital neto. Welcome po kayo doon sa pinoproblemang malaki ngayon ni Kong Mengmeng dahil sa kanyang pangako at pagyayabang sa social media. Kaya po mga kaibigan, mga kasama, sana po pag mag-aakusa ang isang tao, magyayabang din lang, meron po siyang basihan na tulad ng mandato ng COMELEC. Tayo po ay sumusunod sa ating batas. Kamukha po ngayon, may kalaban po ang team niya. Dito naman po tayo dumako sa San Leonardo. COMELEC na lang din po ang pinag-uusapan. Pakikita na po natin yung na-file ng isang concerned citizen dito po sa aming bayan, sa San Leonardo, na kung saan ay meron pong na-file sa COMELEC na disqualification kay Ginoong Jimmy Geminiano Abergas alias Jimmy. At ito po ay na-receive ng COMELEC noong April 4, 2025. Ayan po ang katibayan SPA 25-045DC for disqualification. Ano po ang dahilan ng disqualification? Kaya kung nakikinig si Kong Mengmeng, yung mga akusasyon dapat may ganitong dokumento
meron kang ipapakitang katibayan, meron kang ipapakitang basihan doon sa pag-aakusa na si doktora ang nagpatigil ng iyong pondo. Kung di ka ba ulol, paano maipapatigil ng pangkaraniwang mamamayan yung pondo ng congressman? Ang lakas-lakas mo kay congressman speaker at lakas-lakas mo sa administrasyon, tapos magdadahilan ka na ipinatigil ni doktora ang iyong pondo. Kung di ka ba namang gago. Ito po ay pagsagot lang din sa mga kanyang akusasyon. Ito po, uulitin ko, kailangan may ebidensya ka kung mingming. Huwag yung panagyayabang, pagsisinungaling, yung po parang urat ang magiging labas mo pagka ganun ang iyong mga pinagsasabi na walang basihan at pagyayabang lang, kasinungalingan, at yung ano-anong dahilan ang gagawin mo na magpapaawa at magdadrama ng maghahating gabi. Babalikan ko po yung ebidensya ang sinasabi ko sa COMELEC. Ito po ang naging kaso ni Mr. Abergas ay rape. Ang complainant po niyan ay napakalinaw na yung ni-rape niyang babae. Nakakahiya naman po sabihin pa yung pangalan, but she was raped by the petitioner in his house. Ito po yung kanyang mga ginawa na nagkaroon po ng desisyon sa ombudsman. Ito po yung desisyon ng ombudsman. Babasahin ko lang din po. Geminiano Abergas, administratively liable for grave misconduct, he is hereby dismissed from service with cancellation of eligibility, forfeiture of benefits, perpetual disqualification from holding public office, and bar from taking civil service examination. Ibig sabihin nun, pag meron kang perpetual disqualification, hindi ka po pwedeng kumandidato at hindi ka rin pwedeng magtrabaho kahit ho anong posisyon, maging manager, maging electrician, maging nurse, maging ikaw janitor, hindi ka pwedeng magtrabaho sa gobyerno. Pero ito po, yung pinilapan niya doon sa kanyang COC. Maliwanag po, nagsinungaling. Doon po sa number 16, may question doon. Meron pong pipilapan doon sa number 16. Have you been? Nakalagay po ron, pakilinawan mo nga, Mr. So-and-so, baka malagay pa yung pangalan mo. Found liable for an offense which carries so-and-so disqualification to hold public office which has become final and executory. Ang sagot po dyan, no. Pero, ito pong aming ipinapakita, hindi po akusasyon pagpapatunay at pagpapakita ng ebidensya na yung kanyang desisyon nakarating ho ng Supreme Court. Kaya yung desisyon doon, final and executory. Pakita mo ulit yung order naman ng Court of Appeal. Ito po yung Court of Appeal. Yung pong Court of Appeal, Supreme Court yan. Ayan, ang Court of Appeal, may pirma po ng mga justices. Wherefore, petitioner, pakisum uli, yung Geminiano Abergas, consider the motion for reconsideration filed by respondent Jimmy is hereby denied for lack of merit. So ordered. Ayan po yung pumirma, maliwanag po. At ito po yung sinasabi nating final and executory na ang nagdesisyon naman, nakarating po sa Supreme Court. Ito po yung Supreme Court Third Division na ang kanila pong ulit na desisyon noong pong January 9, 2015, the court resolves to consider this case closed and terminated. Ayan po, pirmado po ang justices na nasa kaliwa sa ilalim. Kaya po, sana, ganito sanang ebidensya ang pakikita mo kung Mingming, para na sa ganon kayong magkasama ng kandidato mo dito sa San Leonardo,
may basihan, merong ebidensya at nanggaling sa korte. Kaya po itong mga galing sa korte na ito, dapat ito ang binabasihan nung pag-akawsa at pagpapaliwanag. Kamukha po nung ginawa mo doon sa agaw lupa sa Minalungaw. Ano ang hawak mo na ebidensya para bakuran yung mga lupa na sinasakop mo sa kasalukuyan doon sa Makabaklay at Minalungaw, Papaya, dito po sa General Tinio. At dito po makikita natin sa sariling niyang bibig, sa sariling niyang pagsasabi kung ano po ang ebidensya niya at kung ano yung kanyang pagsisinungaling. Panurin po natin kahit maikli lang yung pong video mismo ni Kong Mengmeng. Kung nag-send sa akin ng mga video, yung mga video na ito, mayroon daw nag-video na may mga puro na saging na sinuho. Ewan, nasunuho doon. Sinuho ng kalabaw o kung ano yun. Ayan po yung kalabaw 1 na pinadala ni Mengmeng at yung pong kalabaw 2 na kulay dilaw. Medyo lumaki lang ho yung kalabaw at nagkaroon ng malaking ipin, pansuro. Ito po yun nakikita natin na talaga naman pong sinuro niya. Pakinggan na rin natin yung komentaryo niya kung totoong wala siyang binili dyan o kung may binili. Ito natin lupa. O yung mga puno nila. Ngayon, sasabihin mong inaagaw ko sa'yo, wala akong binibili lupa sa lugar na yan. Kahit po isang paso na lupa, wala akong lupa. Binili mo nung sinasadyang kasama pala sa namin ng lupa yung Minalungaw. Nakuha yan sa pamilya Sibilia. Ni Dr. Sibilia. Mamayayaman sila ng kuya. Ayala Alabang. Alam mo ba ninyo, si General Espino, pinuntahan ko sa ano? Ha? Pagdating ko doon, General Espino, sabi ko, gusto mo kong tumira sa lugar na yan. Gusto kong bilhin yung lupa ko. Binili ko yung nakasakupan niya na kulang 100 milyon. Magpapamigay pa ako ng lupa, pero hindi ako makaago ng lupa. Hindi ko po gagawin niya kahit kailan. Ay, hindi ko pa nangyayari sa titulo niya. Hindi ko ibibigay ng titulo. Ayan po. Palagay ko po, enough na yung evidence natin. Nang una, sinabi niya wala siyang nabiling isang pasong lupa. Ngayon po, may nabili siyang lupa sa Sibilia, may nabili siyang lupa kay General Espino na 100 milyon. Kangina, mamimigay daw siya ng lupa, hindi siya mang-aagaw. Pero ngayon, hindi siya mamimigay ng titulo at ala siyang pamimigay na lupa. Sa madalit salita po, ubod ng sinungaling. Yung kanyang salita, siya rin ang bumabali, siya rin po ang bumabago. Ito po ay hindi paninira, kundi pagpapatunay. At kailangan din po madinig natin doon sa may-ari ng lupa, kay Lucila Bautista, kung ano po yung naging experience nila. Na hindi naman po ako umimbento, kundi sila po ang may gawa at sila po ang magkalaban doon sa inagawan ng lupa. Ako po si Ginang Lucila Rote, siguro po narinig mo na po yung pangalan ko. Isa po ako sa biktima po ng agaw lupa sa bayan po ng ang sityo Makabaklay po, Minalungaw. Ako po yung isa sa sinunod po ng lupa ni Congressman pinapuntahan po niya ako sa ex-kapitan na si Gabiano Gregorio po ng Barangay Makabaklay. Ang sabi po nila sa akin, yung lupa naming area na sinasaka dito po sa Makabaklay, ay susuruin daw po dito keme. Pero lang naman po ang sinabi ko. Bakit naman susuruin? Kami ay nakukuhay ng tahimik. Nagsama kami, binagyaman namin ng lupa. Bakit abot-abot ay susuruin nila? Wala silang ipinakikita bakit sa amin kahit po ano, wala pong ipinakikita. Minsan po ay bumalik na naman po sila. Ang sabi po sa akin, ang galing po daw po yung mga obra namin pakinabangan. Doon po sa lupa namin sinasaka. Ang totoo po yan, yung po aming sinasaka ay 14 na
ng saging, puno po ng kawayan. Lahat po na yun ay may mga talim. Ang sabi ko po sa kapitan ng Makapaklay, ang sabi nga po ay tanggalin na namin lahat yung aming pakikinabangan. Pero yun naman po ang naisagot ko sa kanya. Bakit? Wala na pa kaming karapatan. Yung biglang mahihirap. Ako po ay masamang matawa ko ang doktor na ginawa sa akin. Nung po wala yun pong sinasabi ko, naka-record po dun sa Kapitan Gano. Sabi ko po, talaga pong nasabi ko ito sa Kapitan Lugdo na napakaraming naging congressman dito sa ating bayan. Ni isa, walang umangkang ng aming mga lupain. Napakatagal na namin na naninirahan dito. Ito ay ninanaman namin sa aming mga ninuno. Sinampahan po ako ng kasong cyber libel. Ngayon po, hinyaga po niya ako, maghaharap na po kami sa March 5. Pero kami po, hinyaga namin siya. Ayun po, nadinig natin ni Habla, ni Kong Mingming, mismo yung nakaposisyon sa kanilang pag-aaring lupa, si Lucila Bote. At meron ho silang sinasabi din na hablahan. Ito po ay kumpleto ng ebidensya na siya mismo ang naghabla ng cyber libel at nagkaroon po ng kaukulang piyansa dahil sigurado po, siyempre, kung congressman ang naghabla sa kawawang nakapwesto at magmamayari ng lupa, ay obligado pong tanggapin ng piskalya na nakapirma sa ilalim doon sa ating pong pinapakitang ebidensya kung kailan nahabla at kung kailan po nagkaroon ng kaukulang piyansa. Meron din po silang kaso sa MTC ng forcible entry na si Kong Mingming din ho ang nakahabla. Kaya ito, mga kaibigan, mga kasama, ang mensahe ko sa iyo, Kong Vlogger, sagutin mo ang akusasyon at ipakita mo sa kalaban mo at sa buong distrito ano ang iyong ebidensya at legal na hawak na dokumento upang bakuran mo yung buong Minalungaw, upang sakupin mo yung may mga nakaposisyong lupa, anaminano na paraw nila sa kanilang magulang, ano ang basihan mong hawak upang ipasuro mo at ariin yung mga hindi mo naman binayarang lupa. Ngayon, sinasabi mo 100 milyon yung binili mo kay General Espino at sa Sibilya, 200 milyon. Ano ang pinanggalingan ng yamang mo? Ano ang pinanggalingan ng iyong mga hawak na pambayad dito? Sabi nga ni Kong Antonino na dapat mo sanang tanawan ang utang na loob, pero pinakamasamang tao ngayon si Antonino dahil nasa kabilang partida at kami tinutulungan. Ipakita mo ang iyong salin. Ipakita mo yung iyong mga ebidensya na kung saan nanggaling ang yaman mo at inyong mag-anak na mag-aama at yung inyong pagpapatayo ng pagsakop ng lupa sa Pambuan at pati yung pagpapatayo ng inyong palasyo sa Pambuan. Saan nanggaling yung inyong pondo? Sabi nga ni Antonino, kailangan i-open mo sa public yung iyong salin at pinanggalingan. Ano ang negosyo mo? Kung halimbawa po, pagbabasihan natin yung salita ng isang kandidato, kailangan po ang kandidato marunong tumupad sa pangako. May isang salita at mayroon pong palabra di honor. Dahil ito ang basihan ng pagkatao ng isang kandidato. Napakahalaga po ng salita, pangako, at saka po yung kanyang commitment para po dito. Kaya po mga kaibigan, mga kasama, suriin po nating maigi yung ating kandidato. Suriin po natin yung mga ipinangako kung natupad. At pag-aralan po natin kung modelo ba at kailangan pong gayahin ng ating bayan at mamamayan yung pagiging sindikato na unang-una yung negosyong fake ng sigarilyo. Yung pagpoproteksyon mo Kong Mingming, Vlogger Pascual, sa mga illegal na gawain sa Gapan. Yung mga video karera, yung mga pagpoproteksyon sa mga nagkalat na nagbebenta ng shabu, at yung pong mga hanggang montehan ba naman kayong mag-ama nitong Kapitan Boy Pascual
ay kayo pa rin ang nagpapatakbo at yung koleksyon sa mga todo sa tricycle sa buong Gapan City, kayo pa rin ba ang kumukolekta? Yan po ay hindi pagtulong at hindi po magiging mapayapa ang magiging buhay ng tigagapan kung may parating nananakot at nananakop, nagpapatawag, nagmumura, at umaabuso sa kanilang karapatan. Imbis na yung Gapan at mamamayan proteksyonan nyo, kayo ang umaabuso dahil lalo na pagka hindi nyo kursunada ang mga nagninegosyo rito, may business permit na kayo ay tumitigil. Kaya ito ang sagutin ninyo na may ebidensya. Ito ang sagutin ninyo na mga obligasyon ninyo sa mga mamamayan. Kailangan, pag nag-akusa kayo, may ebidensya at may dokumento sa inyo pong lahat. Nakahaba po ang ating pong pagsagot, pero yun po ay nararapat lamang. Kaya po, mga kaibigan, mga kababayan, sa muli po, hindi po kami nagninegosyo o kumikita, hindi rin po kami vlogger, pero ito po, napilitan lang kami at obligasyon lang din namin na ipadama at ipadinig sa ibang mga kababayan natin yung pagsagot at pangangatwiran dahil may nag-akusa na nga naman po na ibang mga paninira at pag-iimbento na ginawa na naman ni Kong Mengmeng Pascual. Maraming salamat po at doon po sa lahat ng mga estudyante. Sana makapagtapos kayong lahat. Sana po ay matupad ang lahat ng inyong mga pangarap. Maraming salamat po. At huling panalita po ay si Doktora. Maraming salamat. Muli po, si Dr. Maricel po ay nalulungkot dun sa akusasyon sa atin, paninirang puri at panlilinglang na kailangan gamitin pa ito. Yun pong election COMELEC ban, nasasakupan po lahat po hanggang senador, party list, regular congressman at hindi po lamang dito sa 4th District kundi sa buong Pilipinas po ang nasasakupan ito pong COMELEC ban para na sa pagbibigay ng ayuda ng walang proper exemption from the COMELEC. So si Dr. Maricel po muli, wala pong kinalaman sa akusasyong ito. Hindi po gagawa ng kung ano man na hindi makakatulong sa ating mga kababayan. Kaya sana po nalinawan natin yung ating mga kababayan. Muli po sa inyong lahat, pasensya na po, sumasagot lamang sa akusasyon. Maraming salamat po. Thank you.